pawigon ko ni hindi ka mamati. Hindi ka panyapon. So mamati na lang ka mo. Ang ginanong balat na di ang Diyos nga nagtuga sa aton. Kung wala ya ginhatag yang kabuhi sa aton, patay kita subong. Kag kung kada adlaw paon niya ini nga kabuhi, mapatay kita. Amo na siya ka-importante. Tahuron, pamatian, kagigugmaon. Nga, mahimo mong tanan mga trabaho, subong may eskwela ka, matrabaho ka, mangita ka kwarta, pero kung kwaon sang Diyos ang kabuhi mo, hindi ka nakahimo sang imo plano. Amo na ka-importante si Jesus, sininga gabi sa imo kabuhi kag panimalay. Siya ang tagiya sa imo kabuhi, siya ang naghahatag sa imo ginhawa, siya ang naghahatag sa imo good health, siya ang naghahatag sa tanan nga provision sa imo pagkinahanglan, pero siya man ang Diyos nga tubangon mo sa adlaw sang paghukom. Amo na siya ka-importante. So kabay sila nga gabihon nga maintindihan naton nga ang greatest gift ni Lord sa imo sa sini nga kabuhi ang ginatawag nga life. Nga ang life ang pinaka-greatest gift. Bisan mo ikaw kwarta, basta buhi ka, kakita ka ginakwarta. Pero anoon mo, damo-damo ka kwarta, kung patay ka na. Iban ang mapulos ang imo kwarta. Tulog ka tupad mo? Siya na mapulos. Down. Hello. Greatest gift of God sa imo kabuhi life. Di mo na makita, pastor, nga hanggang tuwak tahod kita sa pulong sa Diyos. Kaya mo ning pagtudlong ang gindala ni Lord Jesus, siyang nagkari siya sa Christmas, kaya nagkabuhi siya diri for 30 years, kag namatay siya sa cross, ginbili niya ini nga pagtudlo. Gani bulahan ang nagapati, kag bulahan ang may Bible sa iyang kabuhi. Nga, kay amo ni siya, ang pulong sa Diyos nga gindalaya agud ikaw ipreparar, agud ikaw kaintindi. Wala sang Bible, wala kita kaintindi kundi kita naghalin. Bisan ano ka ka-professional, bisan ano ka kaalam, huwag ka kabalo sa history sa imo kabuhi. Ang history sa imo kabuhi, Genesis 1:26, gintuga ka sang Diyos sa iyang dagway. That's the story of your life. Genesis 2:7, wala kita ginhawa, gikan kita sa habok, ginuyatan kita sa Diyos, wala kita ginawa, ginuhoy pa niya kita sa nga ginawa, kag kita subong na buhi. Ang buot silingon ang ginaginhawa mo, iya sang Diyos, hindi imo. Palakpak ang Ginoo. At sa tag sa ginhawa mo, may utang ka sa Diyos. Pares na bila sa mga gina-oxygen, gabayad sila oxygen para makaginawa. Kung pabayron kita sa Diyos ang iyang kabuhi, kaginhawa, hindi kita kabayad. Kabalo ka mo kung anong bayad nyo sa Diyos? Dayawo nyo siya, simbahon nyo siya, pataason nyo siya, tumano nyo siya, amo lang ang pwede mo mabalik sa Diyos. Palakpaki ang Ginoo. So sa ginapatawag na pagpasalamat, mamangkot ko sini nga gabi, dalion ko ni, kapila ka mo magdayaw pag mata nyo. Kapila nyo sing ganon ang Diyos, thank you Lord, nakamata ko. Thank you Lord, buhi ako. Thank you Lord sa pagkaon. Thank you Lord sa hangin. Thank you Lord na okay ang akong health. Thank you Lord na wala ako sakit. Nakahambal ka mo sinas, gagina sa Diyos. Ang nakahambal, una pa nyapon. At wala gid. So wala may mauna. Ne? Amo nang aton dapat kilalahon. Kapag mata mo, may lagro na kamata ka. Ay ba, wala nagamatay. Ang iba nang hila plano, promosyon. Hindi na sila na-promote, kaya patay na sila. Ang iba ng plano nila, mamanggaranon pa, kag mahimo pa sa damo, mamanggal. Pero patay na sila. Pero bisan simple lang kabuhi mo, kung kilala mo si Ginoong Hesus sa imo tagipusoon, sobra ka pa sa milyonaryo. Sobra ka pa kamanggaranon. Bisan simple lang ang kabuhi mo, kung kabalo ka magdayaw, magpasalamat sa Diyos sa tanan nga butang sa imo kabuhi. 1 Thessalonians 5:17, in everything give thanks. Bisan ang hangin nga ginawa mo, bisan ang ginhawa nga ginahatag sa Diyos sa imo, tahuron mo siya kag pasalamatan. Ang tanan nga mga butang nga gin-provide sa Ginoo sa imo, may mo na ang imo kinahanglanon kada adlaw. Give thanks to the Lord. Ang provision sa inyong eskwela, young people, give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord sa inyong mga parents na nag-provide sa ilang pagkabaka sila trabaho para lang mapa-eskwela ka mo. Pero pag mata nyo, ang una nyo ginadabot? Bible or cellphone? Una pa niya po karon ng cellphone. Hindi gali, Bible. Pag mata nyo, anong una nyo ginadabot? Cellphone or Bible? Pastor, wala kami Bible eh. You have to provide your own Bible
tungod ang Bible, amo ni ang connection ni Lord sa imo kalab. Siling diri, John 1:1, sa ginsuguran among pulong, kag ang pulong kaupod sa Dios, kag ang pulong Dios. Sino nagambal sina? Si Jesus. Hindi pare, hindi pastor. Wala kami kabalo sina. Until such time nga ginbasa ko ang Bible, nga siling ni Lord, sa ginsuguran among pulong, kag ang pulong kaupod sa Dios, kag ang pulong Dios. If we acknowledge that the Bible is representing the power, the presence, and miracles of God, you have to provide your own Bible. Matthew 4:4, siling sa Ginoo, ang tao hindi mabuhi lang sa kwarta. Paninguha todo. Mabuhi ka ang imo kalag sa pulong sa Dios. Ang kinanglan sang lawas mo kwarta, makabakal ka pagkaon, bulong, kinanglanon, balay, tanan kinanglanon, eskwela kabataan mo. Pero hindi na mag-provide sang kinanglanon sa imo kalag. Ang kinanglan sa imo kalag, relasyon kay Ginoong Hesus nga nagtugas sa imo, kag ang kinanglan sa imo kalag ang pulong sa Dios nga magatuytoy sa imo sa kaluwasan. So kinanglan mo ang pulong sa Dios, kay amoy ning rason nga nagkari si Jesus, ago di paintindi kita kung anong imuunta sa pagpreparar sa pagatubang sa iya. So the greatest gift of God, siling diri sa Bible, nagabasa din ko sa Bible, tungod ang Bible, masaligan, the greatest gift of God sa tao, amo ang kabuhi sa Dios. Ginatagya sa imo. Give a clap of thanks to the Lord. Kag pasalamatan ta nga iyang galing ni Lord ang kabuhi ngayon eh. Amo na kinanglan tadayawon, tahuron, respetuhon ang Dios, na respeto ta ganing mga tao sa aton palibot. Siya ang naghatag sa aton ginawa. Life is very precious. Hindi mabakal ang kabuhi. Pwede mo mabakal ang ibang bagay, pero ang kabuhi hindi mabakal. Kaya hindi nigin baligyan ni Lord, ginhatag ni sa imo. Agud tahuron mo siya kagigugmaon. Ikaduha nga gift ni Lord sa imo, among ginatawag nga Word of God. Gindalay ni sang Dios, the greatest gift of God in man's life, ang iya pulong, agud makabalo ikaw sang imo-himuon nga matarong. This is the commandments of the Lord. Kung magsiling ka nga, paano ko mabalaan ang gusto sang Diyos? Ang mabalaan mo ang gusto sang Diyos, kaya diri ang iya kasuguan. So kung ini ginabasa mo, ginapamatian mo, magsimba ka, makabati ka sa pagtudlo, you are blessed to nga naka-intindi ka sang kasuguan sang Ginoo. Kabalo ka mo kung anong need sang tao, subong? Hindi lang kwarta. Ang need sang tao, subong, maintindihan niya ang kasuguan sang Diyos. Tungod madamo subong tao inosente sa kasuguan sang Dios, tapos gakapatay sila nga wala sila kaintindi sang kasuguan sang Dios. Church, mga kauturan, ang kasuguan sang Dios amo ni ang magatudlo sa imo pakadto sa langit. Palakpaki ang Ginoo. So, this is the basis of your way to heaven. Siling ni Jesus, I am the way. Siling ni ginako ni Jesus, siya I am the way, the truth, and life. No man comes to the Father but by me. Wala siyang makaabot sa langit kung hindi pagi kay Ginoong Hesus. Kag wala siyang makaabot sa langit kung hindi pagi sa pagtudlo ni Ginoong Hesus. So, the greatest gift of God sa man's life is the Word of God. Kag siling sa Ginoo, hindi ka mabuhi sa kwarta lang. Mabuhi ka sa pulong sang Dios, tungod ang pulong Dios. Number 3, the greatest gift of God sa imong kabuhi, His love. Ginpalangga ka gid sa Ginoo, pero daw hindi ka makonvince nga palangga ka sa Dios. Kag wala mo inikon kay sa ginapatihan, you ignore this, especially kung kaagi ka sa mga trials, sa mga balatian and painful experiences. But in John 3:16, nagsiling ang Ginoo, kay ginigugma gid sang Dios ikaw sa bagay nga ginhatag yang bugtong niya ang anak si Ginoong Hesus, agud ang bisan sino nga magtuo kay Ginoong Hesus, may kabuhi nga walay katapusan, kag hindi sila magkadto sa imperno. Ang diring madulas niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish. Ang perish diri nga ginatawag, mandula ka pakadto sa imperno. Pero siling sa Ginoo, kung nagtuo ka sa anak sang Dios na si Ginoong Hesus, siling niya may kabuhi ka nga walay katapusan, kag hindi ka magkadto sa linaw nga kalayo. Kay siling sa 16:17, kay ang si Ginoong Hesus nagkari agud luwason ang kalibutan sa ila sala. Ang nagatuo kay Kristo maluwas, apang ang wala nagatuo kay nagabaton kay Kristo magakadto sa kalaglagan. Ang kalaglagan nga ginambal diri mga hinigugma, imperno, bayad sang sala. Ginigugma ka sang Diyos. Ang pamangkot ko, ginigugma mo man bala ang Diyos?
Sini nga gabi, ipila sa inyo ang ara si Jesus gid sa inyo heart. Gin kilala nyo gid siya, gin bato nyo siya. It's not only a friend, it's really God of your life. Kag nagasiling ka nga, Lord, kung ikaw nagtugas sa ako, ikaw naghatag sang ginawa para mabuhi ako, higugmaon ko ikaw, bisan ano kabudlay. Pero oftentimes, wala siyang tao nga nagambal sina. Ang ginahigugma sang tao, kabalo kam ko ano, reliyon, kalibutan, bisyos ang kalibutan, kag ang tanan diri sa kalibutan. Pero remember, bisan ano mo kagihigugma ang kalibutan, ang tao kag patay, ginabayaan niyang kalibutan, ginabayaan niyang pleasures ang kalibutan, kag mag-aatubang siya kay Jesus sa adlaw sina nga paghukom. Okay? So this is our chance nga ginatag ko ni kay gift ini ni Lord sa imo kon batunon mo kag sinsirohon sili nga magaluwas ini sa imo sa imperno. The greatest gift of God is salvation from the lake of fire. Siling sa Ginoo, Hebrews 9:27, gintang do sang Dios mapatay ang tao kaysa pagkatapos sina hukman sa sang Dios kag mag-atubang siya kay Jesus. Ang pinakaseryoso nga obligasyon naton subong kag desisyon nga mo subong is to prepare to face God. Matubang gid kita sa Dios. Kun diin kita nagalin, mabalik kita sa iya. Kag sa pag-atubang naton sa iya, dira siya magadesisyon kung diin kita niya ibutang. So sining diri, according sa imo kabuhi diri sa kalibutan, magadetermine ina sang imo destiny. Now, kagina nagwali ko sa Sara, ang ining kalibutan temporaryo. Ara ka mo da? Amen. Kay nagakapatay ang tao, bisan ano mo ko in love sa kalibutan, gataliwan ka diri. Ang pagtaliwan mo diri, magahimo ini sang entrance nga makita mo ang eternal world. Anong ginatawag nga eternal world? Pamangkot tatupad mo. Basi nakabalo siya. Anong eternal world? Ang eternal world, ang manong ginatawag duog nga wala katapusan, kag ginambal ni Jesus nga langit kag imperno. Eternal world din na. Ang eternal world, heaven. Wala katapusan nga kalipay, kundi ito kakakadto. Ang eternal world nga lake of fire, imperno, wala man katapusan nga pagantos. Pastor nga, may langit kag imperno. Siling ni Lord Jesus, ang langit, regalo kag padyaya sa mga tao, nagtuo sa iya, nagbaton sa iya, nagpili sa iya, nagigugma sa iya, nagtuman kag nagbago. Regalo sa Diyos ang langit, kaluwasan. Ano yan, Pastor? Ang imperno. Ang imperno, bayad sang sala. Ang tanan nga nagsupak sa Dios. Pastor, ano ang buot silingon sang sala? Ang sala amo ang pagsupak sa mga kasuguan sang Dios. Ang tanan nga nasulat diri nga wala gintuman sang tawo, sala ina. Sin is trespassing against the will of God. Ang will ni Lord amo ang kasuguan niya. So importante ang Bible, kaya rin din ang kasuguan niya. So, siling diri, paano naton masiruguro nga ang aton sila mapatawad kag mahukas. Siling sang Ginoo, Mateo 1:21, tawgon mo nga ngalan ni Jesus kay siya magaluwas sa katawan sa ila sala. Si Jesus lang ang makaluwas sa imo sala. 9:22 Hebrews, siling sang Ginoo, ang nagaputli ang aton sala mapatawad lang paagi sa dugo ni Jesus. Palakpaki ang Ginoo. Wala sa ibang nga makakuha sa aton sala bisan pila ka luhod mo sa simbahan. Only pagbaton mo kay Jesus, pagtuo mo kag pagsunod. Kag kilalahon mo siya nga Dios ang imo kabuhi, ang iya dugo magailig agud kwaon ang imo sala. The only remission of sin is the blood of Jesus. Hindi relihiyon. Wala sang reliyon makakuha sang sala. Ang dugo lang ni Jesus. Amo na naman kot kamo nga nagpakatawo sa pasungan nga namatay gid siya sa cross kay kinahanglan eh. Kay kung hindi siya mamatay sa cross, kay hindi ihatag ang iya dugo, hindi kita mapatawad sa aton sala. Kag ang sala bayran ta sa imperno. But we thank the Lord that He came and He died on the cross, and through His blood may pagpatawad ang aton sala. Palakpaki ang Ginoo. So, sa next silinga diri, salvation. The next gift of God is salvation from the lake of fire. Amo na nang ginambal ko, singkan sa Romans, sa niya, ang tanan na kasala kag napalayo sa Dios. Pero siling naman ni Jesus, Romans 6:23, ang bayad sang sala kamatayon sa imperno,
Apang ang regalo sa Dios kabuhi nga walay katapusan sa kay Kristo Jesus lamang. Palakpaki ang Ginoo. Ang akon pamangkot, ano yan ang matabo sa aton kung hindi kita ginigugma sa Diyos? Nakabot na sa inyo na una? Abiliso ang tupad nyo kung nagramata pa na siya. No. Karon hindi na siya panyapon. Hello, tulugan na? Ano, naka-open ang inyong mind, ano ay ang natabo sa aton? Kung hindi ang Diyos namatay sa krus, ka nagkari, goodbye ra ng aton sila. Wala may makaluwas sa aton. Tanan kita destined to the lake of fire. But thank God, Jesus came, died on the cross para lang sa imo. Kag sila nga, ginhimo yan tungod ginigugmaya ikaw. Palakpaki ang Ginoo. Give a clap of thanks to the Lord. Ginhimo yan ginigugmaya ikaw. No? Salvation of your soul. Sila nga diri, sa sini nga mga tinion, mga kinakauturan, kung wala ang Diyos, wala gid kita sing paglaom. Amen. Ang aton ginhawa, gamot sa iya 24 hours. Kanami nga kada ginhawa mo, mapasalamat na lang ka sa Diyos. Babayan mo ng mga problema, kutso-kutso, hindi ka na magtakot, huwag ka na kwaon. Ang takuton mo kung paano magbagong imo heart, paano ka magigugma kay Jesus, paano ka maluwas, kag paano ka makaangkon sa lugar sa langit. That's the most important thing sa imo kabuhi. Sining nga gabi. Give a clap of praise to the Lord. Sining sa Ginoo, ginigugma ya gid ikaw. Pero ang pamangkot ko yung people tanan, ginigugma man yung bala si Ginoong Hesus. Mangkot ko sa inyo. Is there love in your heart for the Lord? Sa pihak na ba't kita nyo ang pagpalansang niya sa krus? Siguro kasiling ka mo, nagibi ka mo kay ang iya dugo, ang iya pilas, ang tanan. Pero way ka kabalo nga para to sa imo. Ginhimo to ni Ginoong Hesus para sa imo. Ang ginpasan niya ang krus, alison, ang ginlansang sa krus, ang tanan ginhatag niya. Kag nagatanaw kita kung kaisa sa pelikula, sa film, gahibi kita, nagakatando kita, pero dira lang kuto. Pero wala kabalo, gaginimo to ni Ginoong Hesus para ikaw maagaw sa impyerno. Wala ka kabalo, wala. Gaginimo yato, tungod ginigugmaya ikaw, sing labi. Wala ka kabalo, kag wala ka intindi. Ang hiya kabuhi, ginhatag niya sa imo, ang iya dugo kag trono, ginbayaan niya, para lang pangitaon kita. Ang aton pag-intindi lang simple, basta, kilala ko lang ang Diyos. Hindi mo lang kilalahon ng Diyos, batunon mo gid sa imo, tagipusoon, agud may connection ka sa iya, may relasyon ka sa iya. Siling sa Ginoo, paano mo mapreparar ang pag-atubang mo sa iya? Kabalo ka mo, damo problema diri. Pero ang pinaka-problema, kung pag-atubangan niya ni Jesus, hindi iya ikaw mabaton. Anak ka mo na. Why ko ka mo gina-discourage? Pero mataboy na. Matthew 1:21 siya niya, hindi ang tanan gapanawag sa akon, Ginoo, makasulod sa langit. Kundi adto lang ang nagkilala sa akon, kag nagtuman sa akon. Madamo ang tao kasi nga, gabasa ko Bible, Pastor, kabalo ko sina. Ang iniganing hinaway sa Amerika kag sa Iran, subong bahin na sa Matthew 24. Kabalo. Pero wala pagtuman, wala pagbago, kag wala gugma. Church, ang ginapangita sang Dios, gugma kag pagtuman. Give a clap of thanks to the Lord. Ano ka man kaalam magdebate, ano ka man kaalam magsabat sang tanan nga mga sitwasyon, kung wala ka pagtuman kay Ginoong Hesus sa iya pulong, kag wala ka gugma sa imo tagipusoon para sa iya, you are nothing. Kabalo ka mo kung anong gahatag katahong sa kabuhi ta adadlaw, si Ginoong Hesus ginpahari ta sa aton tagipusoon, ginrespeto ta siya, ginigugma ta siya, ginkilala ta siya, nga tuburan sa aton ginhawa, kag siya ang aton kinahanglan. Give a clap of thanks to the Lord. Siyang punto ko sininga ka gabihon, nga ang tsansara pa. Hindi ka mo magpati sa tanan nga reliyon. Patihin nyo ang pulong sang Diyos nga gindala ni Jesus. Amen. Patihin nyo ang pagtudlo ni Jesus. Kag patihin nyo ang ihimplo nga gin-set up ni Jesus. Kung magtulog ka mo kay Jesus, mabag-o kita tanan. Pero kung magtulog ka mo sa reliyon, magamugid ang tanan.
Kaya ang tanan gasiling matuod dinhi. Ang amon matuod dinhi. Ang ini matuod dinhi. Ang kinahanglan sang Dios pagbago. Hindi ang matuod dinhi o matuod adto. Ang kinahanglan ni Lord, ang imo heart, nagkilala sa iya, nagbaton sa iya, nagtuman, naghadlok sa iya. Ang kinahanglan ni Lord, makita yang imo tagipusoon nga nagsubahar sa iya. Makita iya ang imo tagipusoon nga nagkilala nga siya ang imo ginhawa, siya ang imo kabuhi, kag siya ang imo balikan sa maabot nga tion. Ang kinahanglan ni Lord, hindi madamo nga tinaga. Ang kinahanglan ni Lord, ang pagtuman sang imo tagipusoon sa iya. Kadamo sang tawo nga palambal, kadamo sang tawo nga puno sang mga debate, pero wala sing pagtuman sa Dios. Ang bullseye sini nga gabi, gugma, pagtuman, kag pagtuo. Give a clap of thanks to the Lord. Ecclesiastes 12:13, maybe this is the last part. Siling sa Ginoo, nabatian nyo ang tanan nga mga pagtudlo kag kasaguan, magkahadlok sa Dios kag magtuman sa iya mga kasuguan, kay amo ining rason nga gintuga ka sang Dios. Nabuhi ka gali para magtuman. Amen? Singgan ang tupad mo, ginbuhi ka sang Dios para magtuman. Ikaduha, silingagid siya. Ginbuhi ka sang Dios para maghigugma. Brother Bert, silinga si Sister Evelyn. Sige be, sige be. Ginbuhi ako para higugmaon ikaw. Amen. Sila na siya. Sige be. Hambala Mati sila. ka sa akong Brother Bert. Ginbuhi ka sang Diyos para higugmaon ang Diyos. Pero ginbuhi ka sang Diyos para higugmaon mo, Sister Bilin. Sister Bilin, ginbuhi ka sang Diyos para higugmaon mo ang Diyos. Kag ginbuhi ka sang Diyos para higugmaon mo si Brother Bert. Palakpakan pa sila. Fear God. Pinagisenyo may kadlok sa Diyos. Amen. Ang kadlok sa Diyos, amo ni ang rason nga tuman ikaw. Kag ang kadlok sa Diyos, amo ning naghatag sa malawig nga kabuhi. Sining sa Proverbs, fear God, the fear of God is the fountain of life. Kung gusto nyo malawig nga kabuhi, kadlokan nyo. Amo nang po sila yung pastor sa kadlok, tahuron mo ang Diyos, kilalahon mo siya, nga siya ang pinakamataas nga poder kag power sa imo kabuhi. You are obliged to obey. Wala ka rason ihatag sa Diyos. Pastor, Lord, masako ako, Lord, wala ako tiyang Lord. Wala ka rason ihatag sa Diyos, kay siya ang kabuhi mo. Siya ang tag-iya. Kag kung gusto mo maglawig ang kabuhi mo, siling sa Ginoo, fear God. Sa Ecclesiastes 12:13, basahan nyo lang, sini niya, all things, ang tanan na batian na, magkahadlok sa Diyos, kag magtuman sang iya kasuguan, kay amoni ang rason nga gintuga ka sang Diyos. Yang irason niya sa mga tao, subong, paninguha, masako, profession, tanan promotion, pero ini moment, nagakapatay ang tao nga wala niya maabot ang iya promotion, kag wala yung maabot ang iya profession. Pero siling sang Ginoo, kung kilalahon mo siya, He will guide your way and He will bless you until the end. Siniya kung tumano nyo, Matthew 28:19, siniya kung tumano nyo ako, ang akong kasuguan, updan ko kamo tubtub sa katapusan sa inyong kabuhi. Magadaog kamo, kag i-bless ko kamo. Hindi lang a-bless, pasudlo niya gid ikaw sa langit. Tungod pili mo siya. So siniya kagabihon sila Ecclesiastes 12:13, remember your Creator. Basahan niyo na sa Bible niyo, remember your Creator while you are still alive. May time ka pa, you are in good condition, ay okay ang tanan, may oras ka pa para alagaron, simbahon, ludan ang Ginoo. Kag ang Ginoo nga nagtag-iya sa imong kabuhi, He is your priority in life. Not your works, not money, not anything. Of course, nagaybakas kita, kaya ang kabataan ta, kinanglan ta, patapusan, pakanon, i-provide ang kinanglan. Pero ang Diyos gihapon, ang provider ta. Give a clap offerings to the Lord. Mas manami, kung anahon mo ang Diyos, kagtagaan sa imong priority, kay ang blessing niya nag-overflow. Nagdaog ka na diri, madaog ka pa sa langit. Amo nang promise ni Lord. Kag ang pinakanami, sila nga diri, higugmaan ang Diyos na nagtuga sa imo, kilalahan na siya, ludhi na siya, simbahon na siya. Hindi Diyos ang nagtuga sa aton, si Jesus ang nagtuga sa aton.
So sa iya kita maluhod, sa iya kita magigugma, kag sa iya kita magtuman, tungod ginhatag yang kabuhi para sa gugma. Give a clap offerings to the Lord. Kag ang siling sang Ginoo, kay may tiyempo pa nga mahimo mo pang pag-alagad kag pagtuman sa Dios, kay mag-aabot ang kadudulman sa kalibutan na wala sing may makapalagyo. I-mention ko lang as I close, physical death comes. Manggaranon ka man, imol ka man, bata ka man, tigulang ka man, death comes. Hindi ka nakapalagyo. That's why you must prepare to face the Lord. The moment you die, matubang ka kay Jesus sa paghukom. Ang pinakanami kung nakapreparar ka, kay ang langit, imo. Pero kung wala ka nakaprepara, siling ni Lord, ang impierno, imo. Ikadua, ang darkness na ginasiling ko, old age comes. Bisan ano ka di kabakod subong, gatigulang ka, galuya ka, gamasakiton ka. So hindi mo ni mapalagyon. Ang third na darkness, amo ang judgment ni Lord, nga ara sa Matthew 24, nga nagakatabo na subong. Ang kagamo, ang mga pandemic, ang crisis, tanan, ang ang hindi pag-inintindihan na isang nasyon to nasyon. Part ini sang judgment, kag part ini sang silot sang Dios nga nagatupak subong sa kalibutan, and no one can run away from this. No one can escape. Only by believing and receiving Christ and loving and obeying God in your heart na mangin safety ka kag ang imong kabataan kag panimalay adlaw-adlaw. Hindi nyo lang i-provide ang pagkaon sa inyong panimalay, i-provide nyo gid ang kaluhasan sa ilang kalang. Kag sige nung Isus lang ang makasarang maghatag sila. Hindi religion. Why ako go-promote religion? Bisan din ako magtudlo, bisan din ako magwali, gakadto ko sa Dumaguete, gakadto ako bais, gatudlo ko Bible School. Why ako ga-promote sang religion? Ang gina-promote ko, relasyon kay Jesus, gugma kay Jesus, pagtuman kay Jesus, pagbago, kay amo ina ang kinahanglan mo para mabaton ka sa Diyos sa langit. Give a clap of thanks to Lord. The greatest gift of God is His life. Ang kabuhi mo, iya na. Gani, ibalik mo sa iya. Ang pagsimba, pagdayaw, pag-alagad, kag pagtuman. Ang pagtuman, bulsay, gina. Ano man ang imong pagtuo, hindi mo mapamatod-an na until sa time nga magtuman ka sa Diyos. Kabalo ka mo sa mga tao gatuman sa Diyos, nagabago. Gina-bless. Sure na sure sila nga ang protection sa Diyos upod sa ila. Kung nag-aagi man ta subong sa mga trials, sa mga problema, kag kabudlayan, may milagro ang Diyos as long as gatuman kita. May milagro ang Diyos. Kag sa milagro sang Diyos, ara dira ang kaluwasan, ang protection, kag ang tanan. Sure na sure ang Ginoo kung mangako gatuman siya. Palakpaki ang Ginoo. So, love, life, ang regalo sang Diyos sa imo, kabuhi mo, amo na regalo na sang Diyos. Ang pulong niya, agud tuy-tuyan ikaw nga mangin Diyos nun ikaw, kag makasulod ka sa ginharian, kag mapreparar mo ang pagatubang mo sa iya, kag i-welcome niya ikaw sa ginharian, maaari lang sa iya pulong. You need Bible, not cellphone. Always. And then, ang love ni Lord, ginsiling niya sa John 3:16, ginigugma niyo gid kita sa bagay, ginhatag niya ang bugtong ng anak si Jesus. Agud ang bisan sino magbaton magtuo, may kabuhi nga walay katapusan. Pangako ina ni Jesus sang nagkarisya. Salvation of your soul. Blood of Jesus, ang remission sang imo sala. Mapatawad ka sa dugo ni Jesus. Kag ang diri, fear God, obey His commandments, tungod kung magpatuman ka, sure na sure, kilalahay ka mo sang Diyos. Kag sure na sure, ang pangako sang Diyos, imo. Give a clap offerings to the Lord. Ang pamangkot ko sa ito, siniyang gabi, kung ining mga regalo sang Diyos hindi mabakal, ano ang pwede mo ibalik kag ibalos sa iya? Of course, simple lang. Ibalik mo man ang kabuhi mo sa iya, paagi sa simba, pagtuman, pag-alagad, pagigugma, kay amo ining ginapangita sa Dios sa tion nga magatubangay kamo. Ang gugma mo sa iya ara sa imo tagipuson. It's not the doctrines of religion. It's your love to Jesus amo ang magapasulod sa imo sa langit. Nabalaan ko damo subong tawo wala gugma kay Jesus. Pero sa kalibutan, ang gugma nila gaawas. Sa mga bisyo sa kalibutan, ang gugma nila gaawas. Pero sa Diyos, wala gaawas ang gugma nila.
Pero ang mapasulod sa imo sa ginarian sang Dios, ang gugma mo kay Jesus, amo mapasulod sa imo sa ginarian. The greatest commandments of God, agud ikaw makapalangit, higugmaon mo ang Diyos sa bugos mo kasing-kasing kalag kagunaon na. Higugmaon mo ang tanan. Dapat wala ka kontra. As a sign ng Ginoo ara sa imo. Wala ka kontra. Kung ginakontra ka man, okay lang na. Ang importante, wala ka kaaway. Kaya hindi ka nagpangaway. Gugma ang langit. Gugma ang Diyos. Gugma si Jesus. So hindi pwede nga magpalangit ka na madamo ka kontra. Hindi pwede nga magsiling ka, makadto ka sa langit, ang damo ka ginakauntan, damo ka sa mga ginadungtan, damo ka sa ginakakigan. Only Jesus can change your heart, not religion. Kaya kung ang reliyon nagabago sa tao, madamong reliyon, tanang nga tao nagbago na. Pero nga, it becoming worse. Tungod wala sang power ang reliyon magluwas, wala power ang reliyon magbago sa imo. Ang power ara kay Jesus, agud bago ko ikaw. Kung batunon mo siya, kung igugmaon mo siya, kung nilalawon mo ang ipulong, mabago ka gid. Kag ang blessing, kag milagro sang Dios adlaw-adlaw mag-aabot sa imo. Pastor, nga madamo manggalagan sa Ginoo nga may mga sacrifice, may mga trials. Okay lang. Importante ara si Lord. Sang sa may trials ka, nga wala ka kakilala kay Lord, kag wala si Lord sa imo, shall we all arise?